Lahat ng mga kasapi ng Kongreso mula sa Bangsamoro Region may nakuhang pork barrel fund sa budget ng national government mula 2023 hanggang 2025. Ayon ito sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Ito ay sina Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Dimple Mastura, Maguindanao Sur Congressman Tong Paglas, Basilan Congressman Mujib Hataman, Sulu 1st District Congressman Samir Tan, Sulu 2nd District Representative Munir Arbison Jr., Dimsar Sali ng Tawi-Tawi, Zia Alonto Adjong at Yaser Balindong ng 1st at 2nd District ng Lanao Sur. Ang allocables ang bagong anyo ng pork barrel at ang kabuoang halaga nito ay nakadepende sa presidente, bagaman at maaari pa ring magpasya ang mga mambabatas. Technically, dapat ay legislators ang magpapasya rito, pero ang realidad ayon sa paliwanag ng PCIJ, ang executive department ang may kontrol. Ang formula na ginagamit para sa tinatawag na allocables ay tanging DPWH official lang ang nakakaintindi, batay rin sa itinakda ng Administrasyong Marcos. Maliban sa allocables, meron pang isa. Ito ay ang non-allocables na nasa 2025 budget ayon sa PCIJ. Ang kaibahan nito sa allocables, Kamara ang sponsor ng mga proyekto kung saan tumatanggap sila ng mga advance o kickback na binabayaran ng mga kontraktor para sureball ang mga kontrata. Sa madaling salita, ito ay nasa kapangyarihan ng DPWH. Bagamat may legit na proyekto ng DPWH, dito ay advance ang payment ng mga contractors. Sa Bangsamoro Region pa rin, maliban sa 14 billion pesos na kabuoang allocables ng mga mambabatas, lumabas naman ang kabuoang 7 billion pesos na non-allocables ng 8 mga legislators ng rehiyon. Sina Dimple Mastura at Tong Paglas ang may malaking non-allocable sa 2025 budget na abot sa 1.8 billion bawat isa. 1 billion pesos kay Adjong, 800 million kay Balindong, 300 million kay Hataman, 400 million kay Tan at 400 million kay Arbison at 700 million naman kay Sali. Kung susumahin, halimbawa, si Dimple Mastura ay may kabuoang 3.6 billion pesos na allocables at non-allocables batay sa nakuhang document ng PCIJ. Magkaiba man ang anyo, ngunit ayon sa PCIJ, pareho itong pinagmumula ng matinding korupsyon. Samantala, bukas naman ang himpilan ng NDBC para sa reaksyon ng mga nabanggit na kongresista. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida Balita.